Ayan guys, meron kaming tournament na mangyayari sa mga gagamba. Ayan o. Ito yung mga pambato ni Elvis, yung isa talunin. Siyempre, tayo naglalakad na naman dito sa ating kaharian. May napulaw tayo, 3. Ito, 3. Tatlong case. Maganda-ganda to. Naku, talo si Marksan. Nakatisan na. Maganda laban na yun ah. Labanan mo ba, friend? Fishball na, baby! Galing kasi kayo. Okay lang yan. Laban yan! Laban yan, oh! Friendship sila eh. Friendship eh. Di yan, oh! Oh! Bente! Ano pa, oh? Laban pa yan. Wala na. Zero. Hinila eh, oh. Halika rito! Panalo talaga. Marksan talaga, oh. Panalo si Markson. 400 prize. Walang katalo-talo. Ito, puro talo. Isang magandang araw sa inyo mga guys and girls. At eto, makikita nyo, nandito na ako sa trabaho. Makikita nyo si Master Elvis ay nag-warm up ng kanyang mga panlaban na gagamba dahil mamaya ay meron kaming tournament o yung ipaglalaban namin yung kanya-kanya naming mga gagamba. At siya ay pinapractice niya muna yung kanyang mga ilalaban. At eto rin si Boss Yani ay kanya ring tinesting ang kanyang gagamba kung nasa kondisyon ba ang mga ito. At kung makikita nyo, si Master Elvis ay hindi talaga to makontento hanggat hindi niya talaga nasusubukan yung mga ilalaban niya. Kasi nga isa lang na gagamba ang pwedeng ilaban at hanggang dulo kung kakayanin ng gagamba mo ay yun ang magkakamit ng premyo kahit papano. Siyempre may entry kami kahit papano. Yan nga pala yung sikretong gamot ni Master Elvis na nilagang dahon ng bayabas dahil pampalakas daw yun. At eto muna, after no na paggaling ko sa opisina ay dumiretso muna ako sa deliver at nag-deliver muna ako sa Bertie. Dahil mamaya pa naman na gaganapin mga break time yung labanan ng mga gagamba namin. Ako nga pala isa lang yung gagamba na napili ko. Yun lang yung natira nung pinagpilian nila. Kaya isa na lang yung natira ko kasi syempre busy din ako sa labas. At wala akong time nung nagpipilian na sila dahil nga nasa labas ako. At yun nga, yung isa na lang ang natira sa akin, yung gagambang talon. Kung makikita nyo mamaya sa laban ay talon ng talon. At yun nga, talo ako sa kasamaang palad. At ito nga pala sa may Bertis ay meron silang pet show o mga lahat ng mga pet ay makikita nyo dito, ayan o. At punta na kayo sa port level ng Bertis at makikita nyo yung lahat ng uri ng mga pet lover o yung mga dog lover ay nandito. Lahat yung mga exotic na mga yung mga tarantula, yung mga kakaibang mga pet na nandito ay makikita nyo. At ewan ko kung bentahan ba to o parang nagbebenta sila o isa lang itong pet show o yung pinapagroom ba nila yung kanilang mga alaga na hayop. At ito na nga, nasa may parking area na tayo at paalis na tayo niyan at nilagay ko na dyan yung mga pick up ko na case. Dito naman yung pangalawang lakad ko ay nagpadala na naman ako sa JRS. At ito nga yung ibang way ng pagpapadala namin tulad nung sinabi ko nung nakaraan ay magandang way din ito sa pagpapadala dahil medyo mura din ang pagpapadala dito sa JRS. At kung kayo ay magpapadala sa mga probinsya or kahit saan, at international na nga rin pala sila.
kahit sa ibang bansa ay pwede ka na rin magpadala sa kanila. At eto na nga, saktong pagbalik ko sa trabaho namin ay break time na o nakakain na sila. At uumpisahan na namin yung pinakalaban. Ito nga palang pinaglalabanan namin mga gagamba. Kung matatandaan nyo dun sa 16th vlog ko ay bumili nga ako ng gagamba. At pinabili nga pala ako ng boss ko. Dahil nga si Master Elvis ay nagdala ng gagamba galing sa Pangasinan. At pinaglaban niya dun sa trabaho namin. Ngayon, nakita yun ng boss namin na naglalaban sila ng mga gagamba at nagpupustahan. Napusuan ng boss ko na magpabili ng gagamba. At nagpabili nga siya sa akin doon sa may 3rd Avenue corner, Maria Clara. Meron pala siyang kakilala doon na binibilhan niya ng gagamba. At yung mga lahi ng gagamba na yan ay Marinduque o sa Marinduque galing. Parang hindi ko alam kung ano Tagalog o Bisaya yung Marinduque. Pero ang alam ko ang Marinduque ay Katagalugan pa rin o at halo ng Bisaya yung mga gagamba na pinaglalaban namin. At medyo mahal din ang pagkakabili ko dyan. Natatandaan ko nung kabataan ko ay 5 piso lang ang isa niyan. Pero ngayon nung bumili ako halos lagpas na 100 ng kada isa. Depende yan sa size nung gagamba na aanuhin mo, na bibilhin mo, na acquired mo. Yung mga gagamba na binili ko na yan, siguro sinlaki yan ng siguro ng piso yung nila. O 5 piso yung nila, yung pinakalapad ng mga galamay nila. Ganong kalaki yan. At medyo mahal nga, 100 pesos kada isa yan. At ayan na nga, nag-uumpisa na kami na paglabanin yung mga gagamba namin. At ang unang laban dyan ay si Kuya Ed at si Mark San. Si Mark San niya siya yung nag-champion dyan kung malalaman nyo. Yung kay Mark San ay talagang matindi dahil talagang nangahabol siya ng gagamba. Kahit tumatakbo na ay talagang hinahabol niya. Kakaiba yung gagamba ni Mark San. Ang kulay nga pala nung gagamba ni Mark San ay kulay pulahan o red. Na yan yung kay Mark San yung red na yan. Una, parang wala pa sa kondisyon yung kay Mark San dahil natutulog-tulog lang. At nung magising ay talaga nakakagulat yung tapang niya. At yung kay Kuya Ed ay pinatakbo lang ng pinatakbo at ewan ko kung na-fishball ba yan dyan sa parte na yan. Pero alam ko hindi siya na-fishball, tumalon lang ng tumalon yung kay Kuya Ed. At may pusta pa naman ako doon kay Kuya Ed na 50 sa labas. Kumbaga may side bet ako na 50 sa labas. At si Audrey yung kalabang ko sa pustahan. At tuwang-tuwa dyan si Audrey nung matalo kami ni Kuya Ed dahil nga ang nangyari dyan nung nagising yung kay Mark San, kumbaga naalimpungatan yung gagamba ni Mark San ay talagang hinahabol yung gagamba ni Kuya Ed. Si Kuya Ed ay yan yung nakapula dyan sa harapan at si Mark San naman yung kabila nandito sa gilid. At ayun nga, tumalon. Siguro, ang rules kasi dyan, kapag nakatatlong bagsak, ay talo na. Ganon din yung nangyari sa akin na nakatatlong bagsak. At nanalo nga dyan sa first round na yan ay si Mark San. Makikita nyo ay napakasaya namin at parang ang sarap minsan balikan yung pagkabata, di ba? Nung kabataan kayo ay puro ganyan lang yung syempre yung mararanasan nyo, walang problema, puro saya. At kailangan din natin yan sa sarili bilang nagkakaedad na mga tao. Kailangan din nating balikan yung kabataan noong tayo ay wala pang mga responsibilidad sa buhay, wala pa tayong mga inaalala. Napakasarap at napakasaya ng nangyaring experience na yan sa amin na parang bumalik kami lahat sa pagkabata. At shoutout sa lahat ng mga katrabaho ko dito dahil binabalik nyo ako sa aking pagkabata. Tuwang-tuwa ako niyan na kahit kumakain ako ay hindi na ako makakain dyan dahil sa pinapanood ko. Napakasaya naming lahat. At ito nga kung mapapansin nyo, ang pinakamasaya dyan number 1 ay yung boss namin dahil hindi ko alam talaga na mahilig din pala siya sa gagamba. At kung may time na makakauwi ako sa probinsya ay talagang maghahanap ako ng gagamba doon. At paglalaban-labanin ulit namin. Etong boss ko nga pala ay talagang maraming alam pala to sa pagdating sa yung bilihan ng gagamba. Marami siyang kakilala. At sobrang lalaki nung mga gagamba na pinagbibilhan niya. At eto nga pala, tuwan-tuwa yung katrabaho namin na si Audrey dahil lang
nanalo nga siya sa akin ng 50 at inabot ko na. At hindi pa dyan natatapos itong laro namin tungkol sa gagamba, itong content ko sa gagamba dahil nga umorder pa sa isang kakilala na naman niya yung boss namin na ang lahi daw nun ay salmon. At ito nga, yung round na to ay si Gino naman at si Mark Dolpo na kapatid ni Elvis. Isa rin yan sa mga boss namin dyan sa Markster Dental Lab. Yan, kung magpapagawa kayo ng mga ngipin nyo na quality at matibay at maganda, ang pagkakahulma ay sa Markster Dental Lab na kayo magpagawa. Siyempre, ang mechanics niyan mechanics. Siyempre, ang step na gagawin nyo pupunta muna kayo sa mga dental clinic kung magpapagawa kayo ng mga ngipin nyo at ire-request nyo na Markster ang gumawa ng inyong ngipin dahil talagang magagaling ang gumagawa dito sa amin ng mga ngipin, lalong-lalo na yung mga matatagal dyan na gumagawa sa amin ay talagang napakagaling ng mga kamay nila sa paghulma ng ngipin. At ayan na nga, kung makikita nyo yung kay Gino ay na fishball na talo na siya ni Boss Mark na dolpo namin. At ayan, inaantay na lang nila na totaling ma-fishball yung kay Gino. Talagang kawawa naman si Gino. Na ayan, tuwan-tuwa at binubuli pa ni Master Mark si Gino. Ayan na nga, at kinuha na nila kasi parang ayaw pa nilang patayin at kaya pa raw magamot yung na yon, yung gagamba na yon. At eto na nga, pangatlong round kami naman ni Master Elvis at yung aking gagamba ay kulay pula dyan. At ang ginawa nga dyan ng aking gagamba ay akala ko naman ay kondisyon na at matapang. Ang ginawa ng gagamba ko ay tumalon hanggang sa natalo yung aking gagamba. Napakatagal dyan na dahil nga ayaw nung gagamba ko umaatras at umiiwas. Ayan, nagpapalaglag na lang siya ng nagpapalaglag. Kung baga, busog yung gagamba na yan kapag ganyan. Kapag ayaw lumaban ng isang gagamba ay busog yan o talagang takot silang lumaban. Pero kung gutom minsan ng isang gagamba ay talagang maghahanap ng makakain niya yan at kahit malaki yan ay lalabanan niya. Ayan nga, natalo na ako at galing din kasi kay Boss Gino yung gagamba na yan at lahat ng mga nanggaling kay Boss Gino na gagamba ay talunan kaming dalawa. Kasi bigay niya lang sa akin yan. Yung natira lang yan na parang pinaglaruan niya lang yung gagamba ko na yan at ibinigay niya sa akin. At ayan na nga, ito na nga sa fourth round ay si Boss Yani naman at yung pinaka-boss mark namin na sa Dental Lab. Ayan, pinipili pa ni Boss yung kanyang ilalaban at ang napili niya dyan ay yung kulay itim. At yun nga, underdog si Boss Yani dahil nga napakalaki nung itim ng na inilaban ni Boss. At ayan nga, tinatry nilang paglabanin. Ang ginagawa nung kay Boss Yani ay talagang umiiwas din kasi nga talagang napakalaki nung kulay itim ng boss namin. At papalitan niya ng boss namin yung ilalaban yung mas maliit. Ang ilalaban nga pala dyan, yung tala na mas matindi pala dahil mas agresibo pala yung tala na pangalawang inilaban ng boss namin at mas malakas. At ang nangyari ay talagang sinakmal agad yung kay Boss Yani at ginawang kanyang tanghalian yung pulahan ni Boss Yani. At yun nga, dito sa round na to ay ang nanalo ay ang boss namin sa pang-apat na round. At ito nga, kung makikita nyo ay talagang para kaming nasa sabungan nito. At napakaingay namin. Siguro kami lang yung pinakamaingay dito sa buong village na to. At kung may pagkakataon yung mga residente dito na magreklamo, talagang magre-reklamo sa sobrang ingay namin. Pero hindi naman, kasi nga nakasealed tong bahay ng boss namin at puro salamin. Hindi kami masyadong maririnig sa labas. At ayan nga, kung makikita nyo ay yun nga, nasa puta na dyan yung kay Boss Yani, sinakmal sa likod nung tala. At inaantay na lang nilang yung totally na mabalot o ma-fishball. Pero hindi naman na finishball talaga yan nung kasi nga inaawat na nila para mabuhay pa naman yung isang gagamba na kulay pula ni Boss Yani. Yun nga, pinapaalala ko ulit sa inyong lahat, mga guys at mga girls, na minsan kailangan din nating balikan yung mga
moments nung mga nakaraan o nung mga kabataan natin para naman mawala yung mga alalahanin natin at yung mga worries ba, yung mga worries naka-English, di ba? Kumbaga subukan natin na bumalik sa pagkabata, yung walang iniisip, yung puro laro lang, di ba? Yung minsan maranasan natin yun, yung puro matutulog ka lang at kakain sa isang araw at wala kang iniisip talaga ng mga responsibilidad. Napakasarap na talagang balikan at muling maging isang bata. Pero hindi na natin magagawa yan sa ngayon dahil nga meron na tayong mga responsibilidad na dapat nating gampanan. Pero pwede nating balikan yon sa pamamagitan nga nung mga nilalaro natin nung panahon, nung mga kabataan natin, nung karamihan dyan, syempre yung mga 90s na mga bata ay talagang masasaya yung memories natin nung mga kabataan. 90s saka mga 80s na kabataan ay talagang masasaya. At yung mga medyo ano na kasi ngayon, yung panahon natin ngayon ay talagang napaka ano na, yung modern na o yung karamihan ngayon ay nasa social media na yung mga atensyon ng mga kabataan at hindi na sa mga katulad niyan na mga sports o yung mga katulad dati ng mga 80s, 90s na sports na mga ginagawa ng mga kabataan. Hindi na talaga katulad dati at malaki na ang ipinagbago dahil nga syempre nag-a-advance yung panahon ngayon, nagiging modern na nga at puro social media na ngayon ang uso at dito mo na rin makikita lahat ng mga kailangan mong hanapin. Halimbawa, kung nagre-research ka o nag-aaral ka, ay talagang magse-search ka na lang sa YouTube or sa Google, makikita mo na yung mga kailangan mong hanapin. Hindi katulad dati, sa libro pa kami nagre-research nun o naghahanap ng mga project namin sa eskwelahan. Ngayon ay talagang pumindot ka na lang sa Google o kaya sa Wikipedia ay makikita mo na yung kailangan mong hanapin o kaya sa mga dictionary ay nasa social media na rin. At lahat yan ay pinadali na nga sa pamamagitan ng social media. At napakagaling syempre ng mga nag-imbento niyan o yung mga gumawa ng ganyang klaseng mga apps. At talagang hindi natin mapipigil yan kasi nga nag-a-advance na yung mundo. Nagpapaunahan na sila pagdating sa teknolohiya and parang nagkukumpetensya sila. At tayo ay talagang sumusunod lang tayo sa mga uso ngayon at hindi natin mapipigilan yan dahil nga papunta na tayo sa kumbaga yung era na na talagang lahat electronics na yung gagamitin o baga lahat ng mga transaksyon natin magiging online na at balang araw ay makakita na kayo ng mga motor na lumilipad, mga kotseng lumilipad. Yan sigurado ako na mangyayari yan balang araw. At eto nga, kaya gumagawa ako ng mga ganitong memories sa aking social media para naman kapag pinanood ng mga kaapu-apuhan ko o yung tatawag sa akin na ako'y ninuno, makikita nila to ganito pala ang buhay dati na parang simple lang, hindi katulad ngayon talagang pa-advance na ng pa-advance ang mundo. At gusto ko na makita ng mga kabataan in the future yung mga nangyari nung mga nakaraan, nung mga nakalipas bago pa mawala yung mga pinaka-basic na ginagawa ng mga tao. At syempre ito, nandito na naman tayo sa Vertis at ginabi na naman tayo at magpapaalam na naman ako sa inyo kasi malapit na namang matapos ang video ko. At ang gagawin ko dito ay magdi-deliver na lang ako at pauwi na rin ako kasi nga gabi na ito. Ito yung pinakahuling lakad ko. At yun nga, dapat nating balikan minsan yung pagkabata. Ipapaalala ko ulit sa mga aking mga manonood. Huwag tayong masyadong magpaka-stress sa buhay o yung huwag nating isipin nga yung mga problema. Kailangan lang minsan balikan natin yung ating pagkabata para mawala lahat ng ating mga alalahanin at yung mga hinanakit sa buhay. At nangyari na yan sa akin at naranasan ko na kaya ito ay aking nasasabi sa inyo. At magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye!